Boxing update mga tol, Floyd Mayweather sinabing si Tank Davis daw ang pinakamalakas na natikman niya sa 135 pounds. Pero kung skill ang pag-uusapan, sinabi ni Mayweather na pinakamagaling itong si Shakur Stevenson. Parehas nga po naturuan ni Mayweather itong si Stevenson, Tank Davis at si Devin Haney. Kasama na dyan si Ryan Garcia. Kaya pagdating daw sa 135 pounds division, si Tank Davis ang may pinakamalakas ang suntok. Pero si Mayweather na mismo ang nagsabi na mas maganda ang skill ni Stevenson kumpara kay Tank Davis. May pahayag din si Floyd Mayweather tungkol sa pagpositive ni Ryan Garcia sa gamot. Sinabi ni Mayweather hindi daw siya pwedeng magsalita tungkol kay Ryan Garcia. Basta ang alam daw ni Mayweather siya ang pinakamalinis na boksingero. Kung sakaling sinunod daw ang style ni Mayweather tungkol sa mga drug test, sana hindi raw umabot sa ganyang sitwasyon si Ryan Garcia at si Devin Haney. Katulad sa pagdemand dati ni Floyd Mayweather kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ang demand dati ni Floyd Mayweather bago at pagkatapos ng laban kukuhanan ng dugo at ihi si Pacman. Olympic style ang gusto ni Floyd Mayweather sa pagkuha ng drug test kay Pacman. Pero dito nga po nagkaproblema dahil hindi pumayag ang kampo ni Pacman noon. Sa madaling sabi, binida na naman ni Floyd Mayweather ang sarili tungkol sa drug test. Sinabi pang pinakamalinis daw siyang boksingero. Pero matatandaan may balita din na nagpositive sa gamot si Floyd Mayweather noon. Sa ibang banda naman, 5 versus 5 ng Queensberry promotion at Matchroom promotion. Ito nga po ang abangan natin ngayong June 1. Pinangungunahan niya ni Deontay Wilder versus Zhilei Zhang. So nangyari nga po ang face-off kanina bago magsalpukan sa June 1. Kaya abangan natin kung may pagbabago sa performance ngayon ni Deontay Wilder. Kung aasa na naman sa isang suntok si Wilder, baka mouthbox na naman ni Zhilei Zhang. Katulad sa nangyari kay Wilder kontra Joseph Parker. Naghahanap ng tiyempo si Deontay Wilder na mapatumba niya si Joseph Parker. Pero natapos na ang laban hanggang sukdulang 12 rounds, hindi pa rin niya napatumba si Parker. Kaya natalo sa decision. Sa ibang banda naman, Johnny Vic Alimcanoli magdedepensa ng titulo laban kay Andre. Target nga po yan sa July 13 sa Las Vegas. Hawak ngayon ni Alimcanoli ang IBF at WBO sa middleweight division. Sabi ni Alimcanoli kung wala pang malaking laban na ibibigay sa kanya sa middleweight, ibabakan na lang daw niya ang titulo at aakyat na ito sa super middleweight sa division ni Canelo. Gusto rin ni Johnny Vic Alimcanoli na labanan si Canelo. Naniniwala nga ito na kaya niyang talunin si Canelo at agawin ang kanyang titulo. Galing Kazakhstan itong si Johnny Vic at wala siyang makuhang laban sa middleweight. Matagal na itong nag-aamon laban kay Jermall Charlo pero hindi pa rin pinapalagan. Kaya siguro maganda umakyat na rin ito sa super middleweight 168 pounds. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez versus Alexandre Usyk. Posible daw maglaban kung bumaba si Alexandre Usyk. Ito nga po yung kumakalat na balita na posible raw akyatin ni Canelo si Usyk bago tuluyang magretiro. Pero kung matatandaan, nagbabalak din si Canelo na umakyat sa cruiserweight laban kay Makabu. Kaya walang imposible kung gusto ni Canelo lumaban sa cruiserweight. Lalo na kung isang Alexandre Usyk ang kalaban niya, talagang big fight.